Hello guys, long time no see, but now see now. Ngayon lang tayo nakapag-vlog. At ito naman, marami na naman ang naninira sa gagawing rally ng INC, ng Iglesia ni Cristo. Marami na naman ang naglalabasang mga kalaban ng hinirang ng Diyos na walang ibang ginawa kundi ang siraan ang INC sa gagawing kaisahan para sa transparency at para sa kapakanan ng bayan natin, ng bansa natin. So, pakinggan natin ang ang kanilang sinasabi na ayon sa napanood natin ay naghahakot daw ang Iglesia ni Cristo, binabayaran. Yan ang mga sinasabi ng mga taong walang alam. Walang alam at mga taong binabayaran. Yun ang mga pananalitang pananalita ng mga taong binabayaran, sinusuhulan ng mga buaya. Diba? Mga buaya. Pakinggan niyo mga mahal na kabayan. Alam niyo ba mga ka-BBM na yung Iglesia ni Cristo magsasagawa pala ng kanilang malakihang rally sa November 17, 18, 19, tama? Tama. Dapat yan ay sa EDSA. So, yung White Plains originally yan. Sa EDSA Shrine. Kaso, syempre, alam mo naman, kapag INC, mababa 2 milyon dyan o 1 milyon. Hindi daw, 300 daw per day. 300,000 per day. Isipin mo naman yun. Tapos yun, makakabara yan doon sa EDSA. Syempre, medyo nakapag-isip-isip siguro sila na makakasagabal talaga sila sa daloy na traffic at inilipat nila ng location. Rizal Park. Quirino Grandstand. Sa Luneta na. Quirino Grandstand. Doon sa dati. At kanina na-aprubahan na daw yung kanilang permit. Mas maganda naman talaga doon. Kahit 1 week sila ron, 1 month, walang problema. Di ba? Hindi, 3 araw lang daw. Basta huwag nang palagpasin doon sa may Kalabaw. Di ba? Para makadaan yung mga pupunta ng pier. Pero napakarami kasi yan 300,000. 300,000 Alam naman natin. Yung impact lang yan sa traffic. May mga nag-chat sa akin, no? Yung iba nga, iglesia pa, no? Miyembro pa ng iglesia, hindi daw sila sasali dyan. Marami rin sa akin yan. Yung iba naman, nagsasabi sila, merong pinapahakot sila ng tao at may budget daw. Yun, sinasabi lang naman sa akin, no? Informasyon. So, Nakakaawa itong mga taong itong mga kababayan na talagang halatang-halata po na ang kanilang mga banat ay paninira lang po mga kababayan. Makikita po natin na talagang isip bata ang mga ito, mga kababayan. At nakakaawa po silang pakinggan na sila mismo sa kanilang sarili, alam po nila ang kanilang ginagawa at alam po nila ang kanilang sinasabi na puro kasinungalingan mga kababayan. Okay? May hakutan daw pong mangyayari dyan mga kababayan at binabayaran ang mga kaali para dumalo at yung iba daw ayaw daw pong dumalo mga kababayan. Talagang matindi po ang diferensya ng mga ulo ng mga taong ito mga kababayan. Ako hindi ko po kilala ang mga taong ito. Familiar lang po ang kanilang mga mukha mga kababayan kasi tuwing may gagawing rally po ang INC, itong mga ito ay sila din po ang mga dating bumabanat mga kababayan at mga kapatid na naninira po sa INC mga kababayan na nagsasabi ng kung ano-ano na walang katibayan mga kababayan. Okay? Kaya ang trato ko po sa mga taong ito ay talagang nakakaawa po mga kababayan at hindi po dapat patulan ang ganitong klaseng mga wala na sa tamang setting ng utak mga kababayan. Okay? Yun na nga, mga mahal na kababayan, napakinggan nyo. Brown out kasi sa amin, kaya medyo madilim. Brown out kasi. Pasensya na kayo. Nagsisikap tayong mag-vlog kahit brown out. Diba? Napansin nyo? Tinitira na naman ang INC sa gagawing kaisahan rally for transparency. Kasi aminin man natin sa hindi, ang buong Pilipinas ngayon nagagalit na sa mga namiminuno sa ating bansa. Bakit?
Dahil hanggang ngayon, yung investigasyon na yan sa flood control, pati sa mga anomalya dyan sa flood control at pagnanakaw sa gobyerno, hanggang ngayon wala pa ring natutumbok at nakukulong. Bakit? Alam na natin ang sagot. Dahil sila mismo nag-cover up, di ba? Kino-coveran nila yung mga gumagawa ng kasalanan na ayaw nilang talagang mahuli. Dahil kapag ka nahuli, pati sila madadamay. Ganun lang naman yun. Kaya, itong gagawin kaisa ng Iglesia ni Cristo, maghintay na lang kayo kung ano ang mangyayari. O diba, nung nakaraang kaisa ng Iglesia ni Cristo, walang nakinig. Walang nakinig. Hindi pinakinggan ang boses ng taong bayan. Kaya nagkagulo ang Pilipinas. O naglabasan na yung mga anomalya, yung mga pagnanakaw na bilyon-bilyong pera ang ninakaw sa pamahalaan. O kayo na ang bahala kung ang gagawing kaisa ng Iglesia ni Cristo ay para sa ikabubuti o para hindi. Pero walang ginagawang Iglesia ni Cristo na ikasasama ng bayan natin. Sana makiisa po kayo. Lahat ng kapatid at mga kababayan natin na kontra sa ginagawang mga krimen dyan sa pamahalaan, na ginagawang kabulastugan ng mga namiminuno sa atin, makiisip kayo para makakuha natin ang tinatawag na hustisya. Diba? Kasi ang namumuno sa atin ngayon, ang namiminuno, nag-ahawak sa atin ngayon, halos parang wala na pakialam. Na hindi mo marinig kung ano nila, ang pinakaboses nila sa hinay ng taong bayan. O, itong nangyari na naman. Diba, kawawa ang mga tao sa Cebu, kawawa yung mga naging biktima ng pagbaha. Ang dami-dami ng namatay. Iwan ko lang kung may ginawa na silang action dyan. Diba, nakakahabag. Nakakaawa na ang Pilipinas. Patuloy sa kanyang paglubog. Kaya pinagtatawanan ang Pilipinas ng ibang bansa. Ang iba ayaw na mag-invest dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa talamak na korupsyon. Alam na ng ibang bansa kung gaano kakurakot ang mga namiminuno. Kung sino yung may kasalanan, sila pa yung hindi nakukulong. Isipin nyo, bilyon-bilyong pera ang ninakaw. Hindi man lang nakulong. Oh my God. Diba? Nakakainis. Ang sarap pitpitin ng mga itlog. Magising na tayo, mga mahal na kababayan. Wala tayong pinaparinggan. Ang bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Dahil kawawa na ang Pilipinas. Kawawang kawawa na. Oh. Tapatan lang ang salita natin, mga mahal na kababayan. Tapatan lang. Ang Pilipinas ngayon, nako, kawawang kawawa. Oh, lalo na yung mga mahirap, ayan na. Dami-dami ng nawala ng bahay, nawala ng tirahan, ng ari-arian dahil sa baha na yan, dahil sa bagyo na siguro pinaparating niya na nagpapadala na ang Diyos ng mga ganyan, ng mga trahedya para magising ang tao. Diba? Para magising sa ginagawa nila. Kaso hindi nagigising. Patuloy pa rin sa paggawa ng masama. Sabagay, yung nakalagay sa Biblia, ang masama, lalong magpapakasama. Yung mabuti, magpapakabuti yan. Itong gagawin kaisa ng Iglesia ni Cristo para ito sa ikabubuti ng taong bayan ng Pilipinas. For transparency, go tayo dyan. Magkaisa tayo dyan. Diba? Sundin natin ang kalooban ng pamamahala dahil yan ay sa ikabubuti ng lahat. Hanggang dito na lamang at good luck at God bless na lang sa atin lahat.